Isang magandang araw po muli mga kapatid. Narito naman po tayo muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Gusto ko lang pong bigyang kaliwanagan ang isang komento ng ating kapatid. Nang sabi niya, hindi raw naunawaan ng maraming mga tao ang Gawa 20 versikulo 28 at ang 1 Timoteo 3 versikulo 15 at 16. Hindi po talaga ito naunawaan sa mga taong nagtayo ng kanilang sariling grupo, kapatid. Basahin muna natin. Ang Gawa 20 versikulo 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Dito po, ang tawag po rito ni San Pablo sa mga iglesia ng Diyos. Isunod natin basahin ang 1 Timoteo 3:15-16. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Sino ba itong taong ito na iglesia at saligan at haligi ng katotohanan? Ituloy na natin sa 16. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag na maging tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Tama po talaga kayo, kapatid. Hindi ito na unawaan ng mga taong nagtayo ng kanilang sariling grupo. Ang ating Panginoon Kristo sa Mateo 16:18 nagtayo ng sarili na iglesia. Ngayon, nadala ito dito sa Roma 16, versikulo 16, basahin natin. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaya po, sa ibang kongregasyon, iglesia nga raw ng Diyos ang tamang pangalan. Tapos sa iba namang kongregasyon, iglesia ni Kristo. Ang iglesia ng Diyos at ang iglesia ni Kristo ay iisa lang po yan. Basahin natin ang Juan 17 versikulo 10. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. Kita po ninyo, ang iglesia ng Diyos ay iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo ay iglesia rin ng Diyos, sapagkat ang lahat ng sa Kanya, kay Kristo, ay sa Ama, at ang lahat ng mga sa Ama ay sa Kanya. Wala tayong dapat diyan na pagtalunan. Kung naunawaan lang sana ito na mga taong nagtayo ng kanilang grupo. May tanong po tayo rito, bakit si Pablo hindi nagtayo ng sarili niyang grupo? Na ang laking oportunidad niyang magtayo, sapagkat ayon sa Galacia 1 versikulo 11, basahin natin. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang pinangaral ko'y hindi katha ng tao. Sa versikulo 12, hindi ko ito tinanggap mula sa tao, at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Biruan po ninyo yan. Ito'y napakalaking oportunidad ni Pablo na magtayo siya ng sarili ng grupo. Ngunit anong kanyang ginawa? Basahin natin ang Kapitulo 2, versikulo 9. Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na mga kilalang haligi ng iglesia, na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito. Kaya tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinakasunduan namin na kami sa mga hintil mangaral, at sila na may sa mga Hudyo. Tama po talaga. Lahat na nagtayo ng sarili nilang grupo, hindi nila naunawaan ang Gawa 20 versikulo 28 at ang 1 Timoteo 3 versikulo 15 at 16.
sapagkat kung naunamaan pa lang nila, hindi na sila mangahas magtayo pa ng sarili nilang grupo. Ang gagawin lang sana nila ay makisanib katulad sa ginawa ni San Pablo. Hanggang dito na lang, sana samahan niyo akong muli upang patuloy pa natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.